Kindergarten. Ika-4 na markahan. Ika-7 linggo. Caring for our world. Protect the natural resources against illegal and overfishing. Ang Pilipinas, bilang isang kapuluan, ay sagana sa yamang dagat. Ano-ano ang mga yamang dagat ng Pilipinas? Mga pangunaging yamang dagat ng Pilipinas. Mga isda, tilapia, bangus, galunggong, tamban, tenig, dilis, alumahan, lapu-lapu, hito, dalagang bukid. Mga shellfish at mollusks, tahong, talaba, halaan, balitong, suz, kuhol, scallops, kabibe. Mga halimbawa ng crustaceans, alimango, alimasag, hipon, sugpo, talangka, krill. Mga seaweeds at algae. Mga corallae at perlas. Mga yamang mineral gaya ng asin. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa likas na yaman, kabilang ang iba't ibang uri ng gas. Halimbawa ng mga hayop sa dagat: dolphin, balyena, sea turtle, pawikan, sea urchin, tuyom, starfish, octopus. Bakit mahalaga ang ating yamang dagat? Napagkukunan ng pagkain. Pinagkukunan ng kabuhayan. Pangingisda. Pinagkukunan ng perlas. Letrang X. Ika-4 na markahan. Ika-7 linggo. Ika-2 araw. Ang ilegal na pangingisda ay nakasisira sa ating yamang dagat. Ano ang halimbawa ng ilegal na pangingisda? Dynamite fishing. Paggamit ng dinamita o pampasabog upang patayin ang maraming isda sa isang iglap, na nagdudulot ng matinding pinsala sa coral reefs at ekosistema ng dagat. Cyanide fishing. Paggamit ng lason tulad ng sodium cyanide upang pansamantalang pahinain ang mga isda para madaling hulihin, ngunit nakakalason din ito sa iba pang organismo at coral reefs. Electric fishing. Paggamit ng kuryente upang puksain o gulatin ang mga isda na maaaring makasama sa iba pang buhay dagat. Ghost fishing. Paggamit ng mga inabandonang lambat na patuloy na humuhuli ng mga isda at iba pang hayop dagat kahit wala nang nangingisda. Muroami fishing. Paggamit ng malalaking lambat at paghampas sa coral reefs gamit ang bato o bakal upang mapilitang lumabas ang mga isda na sumisira sa bahura. Pangingisda sa protected areas. Pangingisda sa mga marine sanctuaries, fishery reserves, at iba pang lugar na ipinagbabawal upang mapanatili ang balanse ng ekosistema. Ano ang panganib ng ilegal na pangingisda sa mga mangingisdang gumagawa nito? Isa, ilegal na parusa. 2, panganib sa kaligtasan.
3. Pagkawala ng hanap buhay. 4. Masamang epekto sa kalusugan. Ano ang epekto ng ilegal na pangingisda sa ating yamang dagat? 1. Pagkasira ng bahura at tirahan ng isda. 2. Pagkased ng populasyon ng isda, overfishing. 3. Panganib sa ekosistema ng karagatan. 4. Polusyon sa tubig. 5. Pagkawala ng hanap buhay ng maraming mangingisda. 6. Pagkawala ng pagkain at kabuhayan para sa susunod na henerasyon. Ika-4 na markahan. Ika-7 linggo. Ika-3 araw. Ating pangalagaan ang ating yamang dagat laban sa ilegal na pangingisda. Mga paraan upang maprotektahan ito. Pagsasagawa ng regular na bantay dagat program. Pagtuturo ng sustainable fishing methods. Pagbabawas ng polusyon sa dagat. Pagtatanim ng bakawan, mangrove reforestation. Pakikilahok sa coastal cleanup drives. Pagsuporta sa eco-friendly na produkto. Pakikipagtulungan sa pamahalaan at NGOs. Mga bagay na nagsisimula sa letrang XX-mas. X-ray, xylophone, X-ray fish, Xeris, Xerox machine, Xerox paper, Xbox, Xyphaias, Xylocarp. Ika-4 na markahan. Ika-7 linggo. Ika-4 na araw. Ang labis na pangingisda ay mapanganib din sa ating yamang dagat. Bakit mapanganib ang labis na pangingisda sa ating yamang dagat? Isa, pagkaubos ng populasyon ng isda. 2. Pagkasira ng marine ecosystem. 3. Panganib sa kabuhayan ng mangingisda. 4. Pagtaas ng presyo ng isda at pagkain. 5. Pagkasira ng tirahan ng yamang dagat. 6. Pagkawala ng ibang pang-uri ng hayop sa dagat. Pagkawala ng biodiversity. Magbasa tayo. Za, Zi, Shi, Zo, Shu. Ika-4 na markahan. Ika-7 linggo. Ika-5 araw. Ating pangalagaan ang ating yamang dagat. Paano natin mapapangalagaan ang ating yamang dagat? Mga paraan upang maprotektahan ito. Pagsasagawa ng regular na bantay dagat program. Pagtuturo ng sustainable fishing methods. Pagbabawas ng polusyon sa dagat. Pagtatanim ng bakawan, mangrove reforestation. Pakikilahok sa coastal cleanup drive. Pagsuporta sa eco-friendly na produkto. Pakikipagtulungan sa pamahalaan at NGOs.